Good morning everyone, happy weekend. So ito, mukha akong pinalayas. Bakuot na. Papunta ako ng city kasi day off ko, pero wala akong sundo or maghahatid. Maglalakad lang ako for 30 minutes papunta sa station. Nang Bulaklak ko. Oh, diba? Ayun. So, punta na tayo ng station, maglakad tayo mga bash. Malayo-layo rin yung alakarin ko kasi doon na lang ako sa sentrum dadaan, at least doon dire-diretso. Pag dito kasi paikot-ikot pa eh. Pakinggan nyo yung huni ng ibon. Diba? Ang ganda. Ganyan. Alas 4 pa lang, alas 5 pa lang yan ang naririnig ko. Mga best shop, nakita nyo ba may mga bulaklak na yan? Raspberry yan na black. So, alam nyo na. Eh, hindi naman naiihian ng aso. Hindi walang dumadaan dito ang aso. Alam nyo na, sa summer. Makikita nyo, video ko nangunguha ng raspberry sa daan. So, malapit na ako dito sa may simbahan. Malapit na ako sa simbahan. Sa sentrum, pero malayo pa ako sa station. Mga 15 minutes pa from here. Oh, diba? Yan. My goodness. Parang pinalayas. Ganda ng bahay, yung maliit lang. Galing, diba? Wow! Yung mga Dutch kasi minimalist sila eh. Mukha lang maliit sa labas, pero malaki yan sa loob. Ganun yung mga bahay dito. Ito, pag nakakugon yung ano mo, yung bahay mo, ibig sabihin mayaman ka dito. Tulad yung ganda. Yan yung basic Dutch house or as in typical Dutch house, ganito. Diba? Ligaw-ligaw na naman si Inday. Pero tumbukin ko lang yung set. Makikita ko na yan. Ako pa. Sus. Oh, ayan na. Oh, sentrum na yan. Ang ganda ng mga bahay dito. Eh. Ayan oh. Super. Alam mo yung apakasimple. Ganyan kasing gusto ko. Simple lang pero ano, yung sa loob. Kung mapapawaw ka talaga. Mga ganyan. May molen na yun. Molen ang tawag dyan or windmill. So ito. Paglabas ko sa kanto na to, sentrum na. Pero mga 10 minutes pa train station. Layo-layo pa. I only have 20 minutes. Kasi 9:24 ang aking train. Dito pa lang ako sa... Pero malapit na, 10 minutes na lang. Puro ko 10 minutes na lang. Ano. Ay, live. Wala kasi yung tagahatid ko, nagbakasyon siya. 1 month silang babike ng asawa niya. From Italy to France, Germany, Belgium, pabalik dito. Ganun. May mga bus bukas ng shop. Parang may marathon today dito, dun sa highway. Syempre hindi dito sa sentrum. Pagod na ako mga beshwap. Kaya kumain ako ng almusal na kanin with egg and pancit canton. Para malakas. Kasi pagdating ko ng city, busy na naman ako. Hindi naman ako makakapag-lunch maayos. So bibili na lang ulit ako ng burger. Ayan, malapit-lapit na. Natatanaw ko na siya. Nakikita nyo ba yung... Yan yung simbahan. Yan. Diyan yung station malapit. Pero dadaan muna ako dito sa isang store. Bibili ng mga packaging tape para sa aking box. Kasi ayusin ko na yung aking box. Darating na kasi may-ari ng bahay. Kailangan ko na siyang ligpitin. Nakakahiya naman. Pero August pa yung pick up ng mga besh. So, ayun yung pinaka-sentro. Yan. 10 minutes from the train station. And ganyan ho yung campaign dito pag mag-e-election. Ganyan lang, hindi madumi. Lapit na tayo sa train station. 1 hour later. At ayun na nga mga best shop, andito na ako sa Central, Sports Central. Ayan yung sinakyan ko. Mag-aantay ako ng like 13 minutes pa kasi may isang train papapunta sa city. Two hours later. Hoy! Welcome back to the city mga Bash Wops. Ari na nga ako si Inday. Magpapaload muna. Marami na namang lakad si Inday mga Bash. Pupunta ako ng palengke mga Bash. Bibili ng seafood para may isa kami ni Opa. Ito naman andyan na yung drum. Sakay na ako. At ayun na nga ho, nakasakay na ako ng tram papunta sa open market ng city. And
napakadaming tao, punong-puno ang tram. Oo, malagi namang maraming tao papuntang market, pero this time napakarami talaga punuan. Tapos pagdating namin malapit na sa market, ayun pala, parang may event, ang daming nagtitinda sa labas mismo ng market. Once a year nilang ginagawa yun, kasi last year nakapunta din ako dito na ganyan. Tapos sobrang mura lang, as in 5 euro, 2 euro, 3 euro, as in ako nga nakabili ng square pants na 5 euro. Ito, ito yung makikita nyo sa loob ng market. Ito yung section ng mga damit, mga RTW, mga ganun. Tapos, iba din syempre yung section ng mga cheese, ng mga prutas, at ng mga karne, at saka isda, mga besh. Alam nyo ba, dito sa pagkalaki-laking market na to, isa lang ang nagtitinda ng pork, as in isang tindahan. Maulan at mahangin dito, mga besh. Ayun yung mga mabibili. Ang ganda naman. Gusto ko sana square pants eh. A few moments later. Sa sentrum na ho ako, hinantay ko na lang yung box ko bago pumunta sa bahay ng amo ko. Medyo maulan at mahangin dito sa city. Maulan siya. Nakakain ako ng tanghalian sa KFC, pero wala pa rin yung inaantay ko, my God. Pag alauna, wala pa siya, alis na ako, punta na ako sa bahay ng Tita Cora. Kasi actually, usapan namin 11:30, pagtapos ng work niya. Eh, since uwi pa siya, kukuha pa niya yung box. Sabi ko, mamamalingki muna ako. Aba, di na nagre-reply, hindi sumasagot. Sad. A few moments later. Hi, my God, sus miyo marimar na din na ho, gaayos na naman na rin. Ayun yung box. Ayusin ko na mga besh. Ayan. At binalot na nga ni po ang box. Yung box na yun sisirain ko kasi ilalagay ko dito sa ilalim. Tsaka dun sa dalawang yun. Hi, like. Ganyan ho ang buhay OFW pag nagpa-box. Later. Ito na nga, fast forward din ako nakapag-video pagkatapos ng aking box kasi ako ay nagmamadali papunta dito sa party dahil sasamahan ko si Tita Cora. First, greetings of course to everybody. And especially to Marinette. A few moments later. At ayun na mga besh, tapos na ang awarding at syempre may award ang migrante at hindi ko alam nakasama pala ako doon sa tatanggap ng award. Char, tinawag lang naman ako. So shoutout kay Ate Eden at shoutout kay Ma'am Esmel de la Cruz na masugid kong taga-subaybay, taga-Amsterdam. And shoutout kay Ate Hazel Amistoso na may-ari ng Hazel Catering dito sa Netherlands. So, ayan mga besh, shoutout kay Maring Emma. And also, ari na nga ni po, napasama pa si Inday sa awarding. Hindi ko naman expected. Tingnan nyo naman at ako'y bagong kain, mukhang 3 months na buntis. The next day. Hi mga besh waps, back to reality si Inday. So, ayun, dahil sa naglakad ako kahapon at sobrang bigat ng bitbit ko, ang pagod, ang sakit ng katawan. Natulog ulit ako kanina ng from 8 to 11, no? Diba? Kasi maaga dumating yung aming tagalinis. So, siya yung nag-asikaso kay Opa. And for today, magluto tayo ng another coconut macarons kasi nagustuhan ni Opa. And then, may inimit akong bagong kapitbahay. May Pinay pala dito, mga besh! So, ayun, lulutuan ko siya nito. Bibigyan ko siya nito, mga besh. Magmi-meet kami ng 2 p.m. Ayan, so isasalang ko na to. Katapos lang namin mag-lunch ni Opa, ayan pa aking hugasan. Ayan, natapos din, ilagay na natin sa air fryer. Ayan siya, mga 4 minutes lang. Baka malutong na naman. A few moments later. Tapos na yung first batch ko. Ayan, ayan, sakto. Sarap. 4 minutes lang talaga dapat. Medyo matagal. Ito na yung pangalawa. Wow! Diba? May isa pa. Luto na ang macarons, mga gosh. Bili na ho kayo. So, ayan. Luto ng ating macarons. Tikman natin mga besh. Perfect na this time. Hindi na siya sunog. Kasi last time sunog. Tikman na natin. Sarap.
Later. Ayun mga besh, lumabas ako kasi ibibigay ko na, makikipag-meet ako dun sa Pinay. Natutuwa talaga ako at may Pinay pala dito. Dalawa na kami. Ayan yung maingay kong step na kinatutuwaan ni Apple. Tuwang-tuwa daw siya dyan sa tunog na yun. Dun pa ako sa dulo, dun lang sa dulo sa may restaurant. Tambay muna sa kanto si Inday. Naantay ko pa siya. Nakita ko na siya, may naglalakad eh. Naglalakad lang daw siya. So, tambay muna ako sa Japanese restaurant. Aba, mukhang may birthday. Oh, sorry. Ayun. Hindi kasi ako tumabay. The next day. Good morning everyone. So, maaga tayo mag-grocery ngayon kasi maulan mamaya. Tinatas ko yung step ko para di nyo marinig. Ay, kasi, alam niyo ba mga beshwap, itong bahay na to dati, yan, yung bahay na yan, for sale yan. Aba ngayon, nabenta na, pati yung dun sa may katabi namin, malapit dun sa may amin, nabenta na rin. Sabi ni kasi ni Opa, mabilis daw mabenta yung mga bahay dito. Kaya pala, itong, yung isa pa din dun, binibenta yon. Yung pala, may nakabili na kasi, pag may nagre-renovate na, it means na may nakabili na. Yung nakilala kong Pinay dito, naghahanap ng bahay kasi parang nagre-rent lang sila, gusto bumili ng bahay. Mabili palang bahay dito. Kasi nga, aside from maganda yung location, tahimik, ganun. So, ayun. Yun lang ang chika ko sa inyo. pag naririnig ko tong tunog ng step ko, may naaalala, natuloy ako. So, ayun. Maaga tayo mag-grocery, mga bashiwaps. Ayan, tahimik. Siyempre, maaga pa eh. Bakasyon, hindi pa bakasyon dito. May pasok pa mga estudyante. Mga June 21 yung start talaga ng summer. So, dun ata matatapos yung school year nila. Doon tayo sa sentrum. A few moments later. Okay, syempre, what to do? So, mag-grocery na tayo at medyo malaki ang inabot ng aking pag-grocery dahil ari ay good for 1 week na kasi ayoko na pabalik-balik talaga sa grocery tapos mabigat yung bit-bitin natin mga besyo. Bumili ako ng gulay, prutas, pasta, itlog, kape, tsaka toothpaste ni Opa. Tas kamukat-mukat mo, ang dami pa lang yung toothpaste na nakatago. Di ngayon, balik ko sa Thursday yung toothpaste na binili ko. Ganun ho kasi din pwedeng i-return basta within the returning period. And alam niyo ba, kung makabasag ka dyan sa grocery, hindi nila pababayaran. Ganyan po din yung mga beshiwap as in. So, ayan. Meron tayong bulaklak na napakaganda. Tapos, ayan yung grocery mabigat. Diba? Aga ako grocery today. Pagod much. Aga-aga haggardness. Anyway, matutulog naman ako tanghali kaya okay lang. Danong pang farm. Tingnan nyo. Oh, diba? Alam nyo ba mga beshwap, pag nandito na ako sa kali na to, hindi na ako sumasakay sa step ko kasi bako na siya. Mahirap mag-step. Hindi katulad dun sa na smooth. Dun sa may highway. So, mula dun sa kanto sa may Japanese restaurant hanggang sa bahay, nilalakad ko na lang. Pagod. Tingnan nyo. Tapos nagbablog pa ako. Malaking tulong sa akin tong step na to kasi at least napapadali yung paglalakad ko tapos di ko bubuhatin to sa balikat ko. Nung Sunday, di naglakad ako. Dami kong bit-bit pa uwi. Asus. Kahapon, Monday, plakda. Tulog ako maghapon. Pero pagkakain ng tanghalian, minid ko ngayong Pilipina, tapos nag-walk kami dun sa forest. Nag-walk kami ng kaunti. Pag uwi ko, mga 3 or 4 pa lang yun, natulog ulit ako. Hanggang 5 na. Ganun. So, maya na ulit kwentuhan. So, ayun na nga, nakarating na ng bahay. Yan lang ang pinamili ko. Yung raspberry at saka yung, ano pa ba yun? Blueberry na sa rep na. 82 euro na lahat yan. Eto, hindi to kasama kasi kung ano yan. Grabe, ganun na kamahal ang bilihin talaga ngayon. My goodness. Siyempre, mag-arrange tayo ng bulaklak. Yung favorite kong gawin pagtapos mag-grocery. Later. Hello mga Beshwap. So for today's cooking serye ni Inday, magluluto tayo ng shrimp alfredo pasta. So meron tayo ditong shrimp, sibuyas, bawang, salt, masayang salt, nandun sa baba. Salt, pepper, pangpalasa, cheese, yung cream, tsaka
olive oil at itong paprika. Lalagyan din natin siya ng butter. Okay, let's start mga beshwap. Lagyan ho natin ng paprika. Budburan natin ng paprika powder. Tapos kaunting salt and pepper ari mga beshwap para magkaroon ng lasa ang ating hipon bago natin iprito kasi ito yung una nating ipiprito. Isi-set aside natin siya after natin siyang iprito. So budburan natin ng paprika para medyo masarap-sarap. So after nyan, i-ready na natin ang ating pan or ang ating kawali, lagyan ng olive oil or kahit anong mantika or langis kasi kay Opa dapat ay healthy yung mantika na inagamit o yung oil. So pagkatapos nyan is lalagyan ko ng piprituhin ko pala yung nakalimutan ko na kasi nagsalang ako nung nagalutuan ng pasta. Alam niyo ba, pag nagaluto ako ng pasta, inalagyan ko ng salt and pepper yung tubig na gapakuluan para mailasa yung pasta itself. So, iyan, iprito na natin ang ating mga hipon. Ilang piraso lang yan, mga 9 pieces lang yan kasi si Opa, kanya yung katawan, tas akin yung ulo. Masarap kasi sipsipin yung ulo. Ay, nako, ano bagang nasa isip ng mga beshwap. Ayan, so balibalik na rin na natin ang ating hipon. Katulad ng pagbabalik-balik na sa'yo ng ex mo. Ano ba naman pag-voice over, Ari? Papatawa ako mag-isa. So, pagluto na yung ating hipon, huwag nyo i-overcook kasi hindi masarap ang seafood pag overcook. Hanguin nyo na at iset aside. Tapos dun sa ating inagprituhan, maglagay tayo ng kaunting butter, tas dyan na natin igigisa yung ating sibuyas at bawang. Pagkatapos natin syempre igisa yung sibuyas at bawang, lalagyan na natin ng mga other na pangpalasa. So, ayan, dinisolve ko na yung ating butter. Ayan na nga po, ilagay na natin sibuyas at bawang. Tapos, syempre, igisa, halu-haluin. Tapos, lagay na natin yung heavy cream. Ang tawag niyan ho din ay slack room or slug room. Slug room talaga yung yung spelling. Isusulat ko pero ang basa ay slack room. So lagyan na natin ng salt, pepper, pangpalasa and kaunting salt. Nilagyan ko po yan ng kaunting salt tapos dried basil leaves kasi hindi ako makabili ng fresh basil leaves. Gusto ko siyang itanim doon sa labas kaso kinakain ng mga insekto. So, habang pinapakulo ko yung ating sauce, nilagay ko na yung ating pasta. Linguine po nga pala yung pastang ginamit ko. Tapos, lagyan natin parmesan cheese para mas masarap. Pagkatapos lang, lagyan pa natin ng another fresh parmesan cheese. O, diba, napakasarap. So, halu-haluin natin. And, alam nyo ba, ang white sauce ay hindi masarap pagka malamig na. So, kailangan dapat sineserve siya is medyo mainit-init pa para malapot. Katulad ng lapot ng pagmamahal niya dati na nanlamig at nanigas na. Tapos tikman niyo rin po para alam niyo kung ano yung lasa, kung kailangan bang medyo maalat or matabang. So dito, medyo maalat kaya dinagdagan ko ng asukal. Yun, pag maalat ang isang bagay, lagyan niyo ng asukal para mabalance niya yung alat. And ilalagay na natin yung ating shrimp or yung hipon na pinrito kanina. And antayin lang nating maluto yung ating pasta bago natin ilagay syempre dito sa ating sauce. And mga beshwap, don't forget to like, share, and follow naman mga besh para naman ho malaman ko kung saan nakakarating ang video nito. Mag-comment naman kayo kung taga saan kayo mga beshwap. And nga po pala, nakalimutan kong i-PM yung mga beshwaps ko na bibigyan ko ng kaunting pang-load. So, ayan, hinalo ko na ang ating pasta sa ating sauce. And, alam nyo baga, ay nasarapan si Opa. Nagluto pa ako dyan, nagsaing pa ako didali kasi akala ko hindi niya magugustuhan. Pero in fairness, naubos niya yung nilagay ko sa plato. Masarap siya. Tapos, dinagdagan ko ng dried basil leaf pagkaluto at saka ng another pepper kasi medyo masarap yan kapag medyo may kaunting pepper or maraming pepper. Ano ba talaga? So, ayun mga besyo, luto na ho ang ating Alfredo shrimp pasta. Tara ho at makain. And that's all for today's video mga besh. And bye for now mga beshiwaps. The next day. So, hello mga beshwaps at kabayan. Ari din naman po kita sa ating cooking serye ni Inday. So, magluto tayo ng chicken caldereta. So, yung chicken ay i-marinate natin sa salt, pepper, paprika para mayroon na siyang lasa. O, ayan. So, syempre,
lagyan natin ng kaunting, syempre, salt and pepper nga, diba? Tsaka kaunting pampalasa. Tapos, yung magpapasarap dyan is yung paprika. Tapos, syempre, toyo. Toyo sa bote, hindi toyo ko o toyo ng jowa mo. Char. Syempre, lamas-lamasin din natin kasi masarap pagka kinakamayang isang pagkain. Doon lumalabas ang tunay na sarap. Char. Eri po ay chicken caldereta at hindi naman nakain si Opa ng pork. Wala kasi akong beef, kaya chicken caldereta lang. So, set aside muna natin siya after 1 hour or 30 minutes. Ito na, igisa na natin, lutuin na natin. Meron tayo dyang sibuyas, bawang, ketchup, tomato paste or tomato sauce, tapos carrots at saka patatas. So, igisa natin, hindi pala. I-preheat ko muna yung patatas at carrots, mga beshewa. Pasensya na kayo, nahirapan ako mag-voice over. Hindi ko kasing pwedeng i-ano yung tunay na audio kasi nakikinig ako ng Rapid Tulpo in Action. Yun ay libangan ko pag hindi ako nanonood ng teleserye ay ayun, nakikinig ako habang coloring book kasi higa ng higa, masakit din naman sa likod. So, pagkatapos ko nga nihong igisa or iprito ang ating patatas at carrots, isusunod naman nating igisa ang ating sibuyas, bawang at luya. Nilagyan ko ng luya dahil yan ay chicken. So, gisa-gisa natin ng ating sibuyas, bawang at luya, and pagkatapos dyan, isusunod na natin yung minarinate nating chicken. Parang ipiprito-prito muna siya kasi gusto ko lahat na lang niluluto kong pagkain para kay Opa ay malambot para madali niyang kainin. At dun sa isang kaldero, ang aking sinigang na pork ribs or buto-buto, mga beshiwap. So, binabali-baliktad ko na yung aking chicken. Ayan. Pagkatapos nating parang maprito-prito, ay syempre, ialagyan na natin mga pangpalasa, mga beshiwap. So, mahaba-haba ring pag-aking voice over at maraming salamat sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa aking mga beshiwap. Ako'y natutuwa sa inyo. At yun na nga po, nakapagbahagi na tayo ng kaunting biyaya kay Janeline Olhon at sa kanyang sister-in-law. Sila po ay taga Siquijor. Isa silang pamilyang sumusuporta sa akin at ako'y natutuwa, mga besh. So, nilagyan ko na ng, anong tawag yun ay? Tomato sauce, tas nilagyan ko na ng peanut butter. Alam niyo ho, baga, ang peanut butter din ay hindi matamis, walang lasa, kaya ayaw nila nanay. Nagpadala ko minsan sauce, ay ayaw, ay para nga ni sa kuya kong diabetic, ay ayaw naman, o di hala, hindi na ako nagpadala. Pero yung mayonnaise, gustong gusto nila kasi hindi maasim ang suka din ni mga beshiwap. Ay, ang mayonnaise ang suka. So, ilagay na natin yung ating patatas at carrots. Tapos, nilagyan ko din yan ng liver spread, mga beshiwap. Tsaka, basil leaves or laurel. Tsaka, nilagyan ko din ng chicken cubes, mga beshiwap. And of course, dahil favorite ni Opa ang medyo anghang-anghang, nilagyan ko din yan ng chili paste. So, kaya pag uwi, sabi ko kay tatay ay magtanim ng kalamansi at siling marami, tsaka lemon para agawin kong business, chili paste. Hindi chili oil garlic, as in chili paste talaga. So, yung mga siling bang nasisira lang dahil sa oversupply, pwede natin gawa ng paraan, mga beshiwap. So, ayan, halu-haluin natin siya para marinate yung chili paste sa ating chicken caldereta, mga beshiwap. At tinikman ko, medyo napaanghang, kaya nilagyan ko yan ng asukal, hindi ko na pinakita. Ayan na yung liver spread. Ang kulang nilre ay, yung green peas, mga beshiwap. Hindi ako nakabili. Hindi ako prepared. Kung ano lang yung meron dyan stock ko, yun na lang yung ginawa ko. So, ayan ang maiba naman kasi puro na lang ako chicken barbecue, chicken teriyaki. Kaya maiba naman pinagluto ko si Opa. O, ayan. So, halu-haluin lang natin. As in, 1 hour siguro kung pinalambot yan. Kasabay nung aking sinigang na pork buto-buto or spare rib. So, after few minutes, mga beshiwap, ari na nga ho at luto na at makakain na. So, yun lang for today's video at ari na rin po ang aking sinigang and bye for now!